Mga ka-RSP ngayong pong buwan ng Enero ay Thyroid Awareness Month. Ito ay naglalayong itaas ang kamalayan ng publiko sa mga thyroid-related diseases at maging sa thyroid cancer. Kaugnay po niyan, dito sa St. Doc, makakasama po natin ngayon ang head and neck surgeon na si Dr. Joseph Ray Richard Sedenio. Magandang umaga po, Doc King. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Si Diane at Audrey po ito. Good morning. Good morning. Thank you for having me. Okay, Doc, bago po ang lahat, para sa mga ka-RSP po natin na hindi alam o kaya naman ay nalimutan na nila, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano itong thyroid at kung ano yung function nito sa ating katawan? Okay. Ang thyroid, it's located here, nandito sa may leeg natin sa harapan. Napaka-importanting function ng thyroid gland natin kasi it controls yung metabolism natin. In simple terms, gawin natin simple, para siyang baterya ng katawan natin. So, may linalabas siya na chemical, ang tawag doon, FT3 at saka FT4. So, parang yun yung nagbibigay ng electricity sa katawan natin o nagpapabilis ng metabolism. So, importante yon kasi itong tumutulong para nagko-control ng heart din natin, kung mabilis o mabagal, pag-iisip, kung maging sharp yung pag-iisip natin o hindi, depende yon sa chemical na linalabas ng katawan natin. Okay? Napakahalaga pala ng function itong thyroid na ito. Right, Doc? Mayroon dalawang uri po ng thyroid disease, ang hyperthyroidism at hypothyroidism. Hypo and hyper. Ano po ba, Doc, ang pinagkaiba po ng dalawang ito? Yes, that's very important. Kasi nga, yung chemical na nilalabas ng thyroid gland natin, yung FT3 and FT4, pag masyadong mataas yung production or linalabas ng thyroid natin na hormones na yan, yun yung tinatawag na hyperthyroidism. Opposite nun yung hypothyroidism. Yung hyperthyroidism, pwede natin i-compare na parang nagkape ka ng marami. So, nagpapalpitate ka, gising na gising, hirap matulog, mabilis mainitan. Ang opposite nun yung hypothyroidism, yun na nga, parang kulang ka naman sa energy. Ginawin, antukin, mabagal mag-isip, tapos mabilis, parang laging drowsy, kulang sa energy ang katawan. Yun yung mababa yung thyroid hormones. Well, Doc, ano po ang nangyayari sa katawan ng isang tao kapag meron siyang hypo or hyperthyroidism? Yun nga, tama. Maganda yung mga signs ng hyperthyroidism kasi nga para kang nagkape, sobrang mabilis yung metabolism mo, mabilis yung energy, mabilis kang pumayat tuloy, nangangayayat ng pasyente. May mga iba, lumuluha pa nga yung mata, nagpapalpitate, laging may kinakabahan, tapos hirap matulog. Yun yung hyperthyroidism. Hypothyroidism on the other hand, opposite nun, nananaba ka naman dahil mabagal yung metabolism mo, mabagal ang tibok ng puso. May mga iba nalalagas ang buhok, tapos nagiging dry naman masyado ang skin at nagiging constipated, nahihirapan na dumumi. So yun yung ibang signs naman ng hypothyroidism. Alright, Doc, ano naman po yung mga risk factors o mga maaari rin pong maging dahilan na magkaroon po ng thyroid problem ang isa pong individual, Doc? Well, first and foremost, one cause is kulang yung iodine sa katawan. Pero karamihan naman ng pagkain natin ngayon, mataas ang iodine. And you can get iodine sa seafood, fish, shellfish, even sa meat, yung mga beef and chicken, not much on pork. Mababa ang makukuhang iodine sa beef or chicken, pero mas mataas pa rin sa mga shellfish. You can also get this maski sa eggs, veggies, fruits. Other causes ng problem sa thyroid would be high risk. Kapag meron sa family na merong goiter, maganda magpa-check na rin. Infection, even viral infection can cause thyroid problems. Okay. Okay, Doc, sa mga sintomas naman, meron po bang early signs o yung mga sintomas na posible ng abangan ng isang individual para ma-recognize niya ito yung thyroid problem na pala? Yeah, commonly, ang unang chine-check dyan kung pag may bumubukol na sa harap ng leeg natin. May bumubukol, maganda, maaga pa lang, o may nakakapangbukol, magpa-check ka agad dahil merong nararamdaman na sa harap ng leeg natin. Pangalawa, yun nga, magpapalpitate, o kaya nanginginig yung kamay,
Isang senyas din yun na tumataas yung thyroid hormones at may hyperthyroidism na tinatawag. So, pinaka-common is bukol sa leeg, nagpapalpitate, laging kinakabahan, mabilis pumayat. Yan yung mga common. At yun ang signs and symptoms. Pero commonly, it runs in the family. So, if meron nga sa family, maganda magpa-check na rin. Alright. Paano naman po nadadiagnose kung may thyroid problem na po ang isang tao? Ayan, may mga blood tests na ginagawa kami. Yung tinatawag na thyroid stimulating hormone or TSH. I-check yung thyroid hormones mismo, yung FT4, yung free T3, free T4, and most importantly, yung thyroid ultrasound. Yun yung mga basic na chine-check namin para malaman kung may thyroid problem. Okay. Paano po bang gagawin ng isang individual para makaiwas na magkaroon ng thyroid problem? Ano yan? Healthy living yan eh. Una-una, I've repeatedly said na it can run in the family. So kapag meron sa family, pa-check ka agad. Eat food that are rich in iodine. May mga pagkain na nagde-decrease ng absorption ng iodine. Ito yung mga cabbage, broccoli, singkamas. Pero kapag luto ito or boiled, nawawala yung tinatawag na goitrogenic effect. Kasi may mga pagkain na dinidecrease yung iodine sa katawan natin eh. Kung fresh itong kinakain. Pero kung luto naman, not much effect. One thing important to know na ang thyroid, maski maging cancer ito, kadalasan curable. Maganda, maaga pa lang, ipacheck at maggumot ka agad. Well, Doc, may connection po ba dito yung paninigarilyo? Paninigarilyo kasi increases the risk of cancer. So yes, it can be related. It decreases our immune system and thus pwede siyang mag-cause ng thyroid cancer. Alright. Doc, doon naman daw po sa mga walang time o medyo kapos po na magpa-check up, meron po ba daw pwedeng gawin sa bahay para ma-check kung posible na may problema po sa thyroid ang isang tao? Ayan. Like yung kanina na pag-usapan natin yung signs and symptoms, pag may nakakapa, minsan kakapain yung leeg, lalo na kapag may nakapang bukol, tapos pag lumunok ka, yung bukol gumagalaw din, most likely nasa thyroid yung problem na yon. Kung yung bukol kapag lumunok at hindi naman gumagalaw, kadalasan mga kulani lang yan eh. Pero kapag lumunok ka at gumagalaw din yung bukol mismo kasabay ng paglunok, posibleng may goiter or thyroid nodule. Ang goiter kasi, thyroid gland yan na lumaki or may bukol sa loob. Yun, tinatawag na kaagad na goiter or bosyo sa Tagalog. Okay, Doc, bilang panghuli po, no, ang inyo pong mensahe o paalala sa ating mga ka-RSP, lalo na ngayong Thyroid Awareness Month. Ayan, huwag nating hayaan po ang thyroid natin, napaka-importanting parte ng katawan natin ito. Kaya pag may problema, may nakakapangbukol ka agad at may history sa pamilya, magpa-check ka agad. Madalas kasi nagagamot naman ito at nagagawa ng paraan. Well, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi niyo po sa amin, Doc King Sedeño. Salamat po sa libreng telemed. Maraming salamat, Doc. You're welcome.